So, nagbihis na ako, tapos nag-report ako doon. Nakita ko na si boss na pogi. Medyo malaki yung ano niya eh, yung kaha niya eh. Siguro nagbe-weights yun. Tapos, interview niya ako. Sabi niya sa akin, o sige, report on Monday. Parang Friday yata yung araw na yun eh. So, Monday, nag-start na ako mag-work. So, for 2 weeks, nag-work ako doon every morning. Ganon. Pagkatapos ng 2 weeks, hindi ako pumapasok everyday, mga 3 times a week, kasi nga nag-work din ako sa restaurant pag gabi. So, minsan pagpagod ako, o kaya wala akong schedule sa resto, doon ako pumapasok sa DQ. So, for 2 weeks, ganon. Parang 3 times, 4 times a week akong pumapasok. Hanggang sa sinabi ng boss ko, kasi nga, halos natapos ko nang linisin yung mga dapat linisin. Sabi ng boss ko, you don't have to come next week. Kasi nga, siguro wala pang lilinisin. Gusto niya rin ako mag-crew. Kaya lang, madami na nga rin siyang mga crew. Plus, hindi naman ganun din kadami yung mga customer. Kasi nga, naka-drive-thru pa lang yung Dairy Queen dahil nire-renovate yung parking lot. So, hindi ma-accommodate yung mga magda-dine-in. Dito kasi pag establishment ka, commercial, dapat meron kang parking. Pagkatapos nung the following week, kasagsagan naman, dito sa restaurant, binigyan ako ng manager ko ng schedule, 4 days a week. Sabi ko, gusto ko nga lang mag-work ng part-time eh. Di ibig sabihin 4 days ako na gabi uuwi. Tapos malamig na. So, ang hirap din pag gabing-gabi uuwi. So, ang ginawa ko, tsaka nga nag-snow na, hindi ako pumapasok sa Dairy Queen. The following week, tinamad na naman ako, hindi na naman ako pumasok. Kasi binigyan na naman ako ng schedule ng manager ko sa restaurant. 5 days a week na. Parang ako na yung paborito niya. Pag weekends, busy rin kami ni Dave. Nagbo-voting kami, tapos sa church. Kaya parang wala akong pahinga. So, tapos last Friday yata, tinext ako ng boss ko. Sabi niya, I haven't seen you in a while. Hinahanap niya na ako. Kasi nga, hindi pa ako nagsisweldo sa kanya eh. Tapos, sabi ko sa kanya, tinatanong niya kung nandito pa daw ba ako sa town. Sabi ko, yes. Nagde-text kami. Kasi nga, nagbo-voting kami noon ni David nung hinahanap niya ako. So, Friday, Saturday, hindi naman pa ako nagpakita. Linggo, dahil may church, hindi rin naman. Sabi ko sa kanya, nag-text ako, I will come report to work this coming days. So, Monday, nag-work ako. Akala niya kasi, nakaalis na ako. Alam niya kasi, may pagka-chismoso yan si Sir eh. Kasi, hindi ko nga sinabi about Dave na may boyfriend ako dito. Kaya lang, pag nagkikwentuhan kami pag pumupunta, mabusisi yung tanong. Sabi niya, what's your visa here for? Do you have a boyfriend? Hindi ko naman maitanggi. Kasi dito parang maliit na town. Yung mga tao alam nila, tsaka yung mga buhay ng mga tao. Tas plus, kilala niya si Dave. Kasi nga, yung anak ni Dave, si Tyler, nag-work sa kanya sa Dairy Queen dati nung bata-bata pa. Tapos, financial advisor niya dahil nag-invest daw siya dun sa company ni Tyler. Kaya, di ko na maiwas. Sinabi ko na meron akong buhok jowa dito. Kasi tinanong niya sinong kakilala ko dito sa town. Pagkatapos, from time to time, tuwing nag-uusap kami, tinatanong niya anong update kung mag-i-stay pa daw ako dito. Kasi nga, sana daw kung makakastay ako dito, di tuloy-tuloy ako mag-work sa kanya. Kung magkakaroon ako ng SS number. Parang from time to time, chinecheck niya ako. Ngayon, nung pagpasok ko nung Monday, iba na ang tono ni Sir. Sabi ko, ba't kaya ako tinext nito? Siguro na-miss na ako ni Sir. Siguro kasi dumudumi na yung Dairy Queen. Yung mga kabataan kasi doon, yung mga parang mga binatilyo. Sino mga 20 plus. Hindi sila magaling maglilinis.
dumi-dumi ng Dairy Queen. Siyempre nung ako na yung nandun, tuloy ko part 3.